Ayan, okay guys. So, ito, tula na tayong intro. So, direct to the point na tayo. Yun nga, at magpapalit tayo ng ating VTEC solenoid gasket. So, andito po yung ating VTEC solenoid. Malapit dito sa ating air filter. And ayan po. So, yung mga kailangan nating pagtatanggalin dito is of course, ito yung ating air filter. And lahat po ng mga nakaambala dyan. Ayan o. So ito yung ating VTEC solenoid. So kung makita nyo, basang-basa po ng ng oil. So yan po yung actually ito yung pinaka-common na normally. No? Ito yung pinaka-common na nagli-leak sa Honda. Ito yung VTEC solenoid. So tara, pagtatanggalin natin to and magpapalit tayo ng ating gasket. Okay guys, so of course para sa pagtanggal nitong box na to, meron lang naman tong isa doon sa ilalim, dalawa, and of course dito dalawa dito. So meron siyang apat na nut na kailangan pagtatanggalin. And of course, bago tayo mag-proceed sa work, kailangan natin tanggalin yung tawag nito. Of course, yung isang terminal dito, yung negative terminal ng ating battery. Kasi may electronics pa tayo nagagalawin. Okay? So, simula na tayo. Tatanggalin natin to. Of course, ito ang ating air filter. Then, tsaka natin makikita kung ano pa yung mga pwede natin pagtanggalin. Ayan guys, so natanggal ko na yung airbox and of course yung ating air filter. Isa pa to sa mga dapat kong palitan, itong rubber na to, kasi nga ito sira na, nagbrittle na yung rubber, so sira na. So isa pa yun sa mga kailangan pang palitan. And ngayon ko lang naalala, dual VTEC na pala to yung akin. Ito, so ito na po yung VTEC solenoid. Ito yung dalawa. Ngayon ko lang naalala na dual VTEC pala to. So ewan ko lang kung tama yung nabili kong gasket. Titignan ko mamaya. So ito yun guys. So ito yung kailangan nating tanggalin. Ito yung dalawang to. So para ma-access natin yung gasket nya. Okay. Okay guys. So actually ito meron lang tatlong nut or tatlong screw na kailangan nating pagtatanggalin dito. Medyo mahirap lang mahirap na ipakita kasi medyo nakatago yung screw, pero ito tatlong screw lang. Dito lang, ito yung banda na to, ito and dito. So maya pagkakuha ko, papakita ko na lang. Yan guys, so natanggal ko na yung tatlong screw, so pwede na natin tanggalawin. Ayan o, yan. So tatlong nut lang yun yung pagkailangang tatanggalin. Okay guys, ayan, at ito, natanggal ko na yung ating VTEC solenoid. So ito yung mga kailangan natin palitan guys. Kaso yung problema ko lang is yung nabili ko nga is pang tawag dito, pang single solenoid lang. So ito yung sa akin. Ngayon ko lang kasi naalala na dual VTEC solenoid yung sa akin. So ito yung nabili ko. Yan. So pang single solenoid to. So yun yung problema ko. So siguro mag-order na lang ako ulit. And of course, ito siguro lagyan ko lang muna ng gasket maker and ibabalik ko na lang. So dito sa part sa ibabaw, titignan ko pa kung mayroong mag-fit na gasket sa nabili ko. Okay? Ayan guys, so ito nabuksan ko na nga itong ating VTEC solenoid. Okay? So wala, hindi talaga pwede ito guys yung nabili ko, kasi nga ito pang single VTEC lang. At ngayon ko lang talaga naalala nung binuksan ko na tong sasakyan, yung pala is naka dual VTEC solenoid pala tayo, So pero yun, so yung gagawin ko na lang siguro dito guys is lilinisin ko na lang to. And of course, itong gasket pa rin yung gagamitin ko, and gagamit na lang ako ng tawag nito, ito gasket maker.
And ibabalik ko na lang kasi hindi pwedeng matenga to kasi nga ginagamit ko yung sasakyan. So maglalagay na lang muna ako ng gasket maker and temporarily pwede pa siyang gamitin. And of course mag-order na lang ako ng panibagong gasket. So ito ito guys. So ginawa ko, nilinis ko na lang ng mabuti yung paglalapatan. Ayan po, yung paglalapatan ng ating VTEC solenoid. And of course, ayan, naglagay na lang muna ako ng gasket para lang magamit natin tong sasakyan. Okay, so of course babalik ko na to para magamit na natin. Okay, yan guys. So ito ay ibalik na nga natin itong VTEC solenoid. Of course, gumamit lang tayo ng tawag nito, gasket maker. So temporary lang. Okay? At least yung importante magamit ko muna yung sasakyan kasi mag-order pa ako nung talagang para sa kanyang talagang para sa kanyang gasket. So ayan, okay guys. So ito mabuti at dumating na yung order natin. So hopefully ito na yon. Naghintay ako ng 2 weeks. Order kasi online natin kasi in order to. So ayan. So 2 piraso to. Ayan. So ito pala yon. Okay. So ito yun talaga yung para sa kanya. So yung na-order kong mali is ito. Ito is pang ano pala to pang EK. Okay? Mga EK na single VTEC solenoid. And yung ito is ito yung para sa dimension yung para sa dual VTEC solenoid. Ayan. So 2 piraso 'yan. Mayroon niya yung pang base at saka ito yung isa pa sa ibabaw niya. Ayan. So ito, tignan natin and so far maganda naman yung ginawa nating tawag dito gasket maker guys na nilagay natin. So far okay naman siya. Hindi naman siya nag-leak. Ayan dati basang-basa to ng oil. So for 2 weeks ayan, wala na. Dry na siya guys and wala malang oil na nag-leak na. Pero of course papalitan pa rin natin nung talagang bago, talagang gasket niya o yung talagang o-ring niya. Kasi nga hindi natin alam kung hanggang kailan kakayanin ng gasket maker, no? So mas maganda na papalitan natin ng talagang original niya na o-ring. So tara, palitan na natin. Okay. Yan. Yan, so medyo dumikit talaga yung tawag dito, yung ating gasket maker. So ayan guys, natanggal ko na. Yan alright, tandali. Yun. Okay. So ito na yun guys. Okay. Ayan guys, so ito natanggal ko na rin yung upper part. So dito yung 2 VTEC solenoid. So dito yon yung another o-ring na kailangan ilagay. Ayan dito yan. And of course ito. So 2 yung kailangan palitan kasi dito nagli-leak. And of course dito nagli-leak din. So 2 yung kailangan nating palitan. Okay? Okay, yan guys. So ito nalinis ko na. Yan, ito yung magiging contact dito. So ito guys, napaka-importante po na malinis po natin ng maigi kasi nga ito po is merong mga butas na maliliit. Ayun, kung makikita nyo sa loob, ayan meron pong butas na maliliit yan. So pag hindi natin malinis ng maigi, maaari pong magbara and maaari pong maapektuhan yung function ng ating VTEC solenoid. So ayan, so napaka-importante po na malinis natin mabuti and saka natin i-install balik. So far, ayan, ito at nalinis ko na ng maigi to guys. So ayan, maglalagay na lang ako ng o-ring o ng gasket dito and pwede ko na siyang ibalik. Okay? So halos okay naman yung nabili ko una. So okay na to. Yan, papakita ko lang yung isa. So ito yung isa. Yan, so take note guys sa mga dual VTEC na sasakyan. So take note po. Ito yung hindi ito para po ito sa dimension. Ayan. Yan, so saktong-sakto. Ayan. So of course i-assemble ko na and ibabalik ko na lang guys.
Ayan, ito guys. So, ito nga, ready na tayong ibalik. So, ito na yung bago. And of course, yung isa, na-install na rin natin dyan sa loob. Ayan, kung makikita nyo guys, ito yung luma, oh. Ayan. So, halos putol-putol na. And yung isa, ayun oh, nag-brittle na yan. So, ayan oh. Ganyan yung mangyayari. So, yan yung mga reason kung bakit napakaraming leak na oil sa ating mga sasakyan. Yan. So, of course, babalik na lang natin to. Pagbalik guys, of course, reverse lang. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik. So, napakasimple. Okay? Ayan, okay guys. So, na-install lang natin. So, ayan na. And, hopefully, wala nang leak na maglalabasan dyan. So, ayan guys. So, maraming salamat sa panonood guys. And please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you po.